Siyam na tao na hindi muna pinangalanan ang tinukoy ng co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa application of warrant ng International Criminal Court. Pinaliwanag naman ang abogado ng mga biktima na umano'y extrajudicial killings kung bakit ilang kaso lang ang gagamitin sa paglilitis gayong libo-libo nila ang napatay sa war on drugs. May unang balita si Ian Cruz. Sa application para sa warrant of arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, bukod kay Duterte, may siyam na pangalang tinukoy bilang mga co-perpetrator o kapwa salarin ang Office of the Prosecutor. Hindi pa malinaw kung sino-sino ang mga ito dahil sa public document na mula sa ICC, redacted o itinago muna ang pangalan ng siyam bilang pagprotekta umano sa kanilang seguridad. Pero may ilang tao na partikular na pinangalanan dahil sa kanilang papel sa war on drugs ni Duterte. Kasama riyan ang dating Davao City Police Chief na kalaunay naging unang PNP Chief ni Duterte at ngayon senador ng si Ronald Bato de la Rosa. Si De La Rosa ay tinukoy bilang lumikha ng Oplan Tokhang na unang ipinatupad noon sa Davao. Pinangalanan din si dating Davao City Police Chief Vicente Danao na siya raw pinalit ni Duterte kay De La Rosa. Sa background kay Duterte, binanggit din ng kanyang anak na si ngayon Vice President Sara Duterte na noong 2010 hanggang 2013 ay nagsilbing mayor ng Davao habang Vice Mayor ang kanyang ama. Sa application for warrant, tinukoy ang mga uri ng ebidensyang ginamit. Kabilang dyan ang witness statements, mga talumpati at public statement ni Duterte, kanyang mga kautusan at memoranda, mga dokumento mula sa PNP at ibang ahensya ng gobyerno, pati na mga drug watch list na nilikha ng mga otoridad. Tinukoy din ang mga pag-amin ni Duterte na may pinatay siyang 1,700 na tao noong mayor siya ng Davao. Nasangkot siya sa Davao Death Squad at pinondohan ng extrajudicial killings noong mayor pa siya ng lungsod. Pati na ang pagsabing ang tanging kasalanan lang niya ay extrajudicial killings. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Binalikan din ang mga sinabi ni Duterte noong kanyang inaugurasyon na bantang pagpatay sa mga sangkot sa iligal na droga. 6,000 ang sinasabi ng abogado ng mga biktima ang kasong hawak nila. Pero 43 na kaso lang ipepresenta sa ICC, 19 cases nung mayor ito at 24 cases nung presidente na siya. Pinili raw nila yung emblematic cases o yung mga symbolic para ipakita ang war on drugs. It's almost impossible to present all of the 6,000 deaths that were admitted during police operations. And it's also almost impossible to present all the 15,000 to 30,000 deaths according to CSOs. That's why the prosecutor, based on his prosecutorial discretion, chose these emblematic events or murders. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News.